So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang maghatid sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, ang pag-uusapan natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay muling manabik sa iyo, muling maatat sa iyo, at muling tumaas ang interes mo sa kanya. Di ba mga kamamay? Marami ang may gusto na mangyari ulit yan sa inyo. Okay? Sino ba ng mga ayaw na talagang ang isang lalaki ay muling mananabik sa iyo, muling magiging excite sa iyo, muling manggigigil sa iyo? Kaya mga kamamay, alam ko excited na kayo na simulan natin tong topic natin na to. Pero bago po natin simulan ang topic natin ito, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at syempre, i-like mo na rin mga kamamay ang video ito. Ang magla-like sa video ito, next video, shout out ko po. Okay? So, mga kamamay, kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan, maraming salamat po sa inyo. At simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang muling umangat ang interes sa'yo ng isang lalaki? So, number 1, huwag ka masyadong needy. Okay? Mga kamamay, pagdating sa pag-ibig, hindi nyo po ito kailangang gawin. So, ang nangyayari kasi, sa halip na hindi nyo gawin, ginagawa nyo pa rin. So, paano ba pag sinabing needy? Pag sinabi po kasing needy, akala nyo hindi nyo ginagawa pero hindi nyo napapansin. Nangyayari na po ito sa inyo. Pag sinabing needy mga kamamay, lagi nyo pong hinahanapan ng oras ang isang lalaki. Pinipressure nyo po siya palagi na bigyan kayo ng oras. Tatawagan nyo palagi, babe, kailan ba tayo lalabas? Okay? Babe, kailan mo ba ako pupuntahan dito? Babe, hindi na tayo gumagala. Hindi na tayo nagra-rides. Ano ba? Okay? So, ganyan ang magiging sitwasyon ninyo kapag naging needy kayo mga kamamay. Masyado kayo na pressure ng oras sa isang lalaki, which is hindi po tama yon. Kayo na lang palagi nagpaparamdam. Kayo na lang palagi tumatawag sa umagang maaga. May message agad kayo sa kanila. Huwag ganyan mga kamamay. Hindi po magkakaroon ng panahon, oras, pagkakataon ng isang lalaki upang isipin ka, upang mag-effort sa iyo, sapagkat ginagawa mo na yung dapat na gawain nila. Isipin mo kamamay, Isipin mo na dapat sila pala yung gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo, hindi ikaw. Dapat sila yung nagtatanong na, babe, may oras ka ba dito? May lakad ka ba sa linggo? Pwede ba tayong sumimba? Babe, pwede ba tayong gumala? Pwede ba tayong mag-rides? Punta tayo ng Tagaytay? Punta tayo ng Malopecia next week? Dapat sila yung naghahanap ng ganyan sa inyo at hindi kayo. At kapag kayo ang nangyaring nagkaganyan, kayong naghahanap, kayong naging needy, ang isang lalaki po ay hindi nagiging interesado sa iyo. Bakit po? Sapagkat ikaw palagi yung lapit ng lapit. Ikaw palagi yung nangungulit ng nangungulit. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na muling tumaas ang interes, pananabik sa iyo ng isang lalaki, kailangan huwag kang magiging needy sa kanya. Hayaan mong siya ang makamiss sa iyo, hayaan mong siya ang maghanap sa iyo, hayaan mong hanapin niya ang attention mo sa pamamagitan ng hindi mo pagiging needy, sa pamamagitan ng hindi mo pagiging clingy sa kanya. So malinaw po yan, number 1 tips natin mga kamamaya. Kung gusto mong maging atat muli sa iyo ang isang lalaki, mamiss ka niya, tumaas ang interes sa iyo, huwag kang magiging needy. Okay? So number 2, huwag mong hayaang maging martir ka sa kanya at matuto kang lumayo. Okay? Kung napapansin mo, yung sarili mo ay ginagawa yung mga bagay na humihingi ng patawaran sa kanya kahit wala ka namang ginagawang mali. Kung napapansin mo na ang sarili mo ay nagmamakaawa sa kanya, kahit ikaw na yung niloko, pagiging martir po ang tawag dyan. At kapag pinagpatuloy niyo mga kamamay, yung ganyang klase ng gawain pagdating sa inyong relasyon, ang isang lalaki ay aabuso. Ang isang lalaki ay hindi matitinag sa paggawa ng pagkakamali sa inyong relasyon. Sapagkat yung mga mali nga niyang ginagawa, tinotolerate ninyo. Yung mga hindi tama niyang ginagawa, hinahayaan ninyo. At sa madaling sabi, pagiging martir mga kamamay, ang tawag sa ganyang klase ng gawain. Kaya kung gusto nyo na muling tumaas ang interes sa iyo ng isang lalaki, iwasan mo ang maging martir para irespeto ka, para igalang ka, para hangaan ka,
para maging sabik sa iyo ang isang lalaki, huwag kang maging martir sa kanya. At sigurado ako kapag ka nakita ng isang lalaki na po pwede ka palang mawala, lumayo, na po pwede ka palang give up, bumitaw sa inyong relasyon kapag ka palagi ka sinasaktan, niloloko, pinagtataksilan, ang isang lalaki ay matatakot na gumawa ng pagkakamali. At ang isang lalaki ngayon ay muli kang mamimiss, muling tataas interes sa iyo sapagkat hindi mo siya hinahayaan na gumawa ng mali sa inyong relasyon. Hindi nga pagiging martir ang tawag diyan mga kamamay. Kaya sinasabi ko sa inyo, upang irespeto ka ng isang lalaki, wag na wag mong gagawin na maging martir ka sa lahat ng bagay pagdating sa kanya. Kung alam mo, niloloko ka, sinasaktan ka, huwag kang manghinayang. Sasabihin ng iba dyan, kasi kamamay, mahal ko gwapo baka hindi na ako makakita ng ganito. Mga kamamay, hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Mga kamamay, maraming choices na maaari kang piliin sa ibabaw ng mundong ito. Hindi lang siya ang lalaki. Pipiliin mo ba na magstay ka sa ganyang klase ng lalaki na hindi pinapahalagahan ang sarili mo, na hindi pinapahalagahan ang bilang ikaw pagdating sa inyong relasyon? Kaya mga kamamay, ang daming mga babae dito ang hindi iginagalang at nirerespeto. Kasi hinahayaan lang niya na saktan kayo ng mga lalaki na yan, na kahit mali, hinahayaan niyo pa lamang. Kasi nga, natatakot kayo na baka kayo ay iwan. Mga kamamay, huwag kayong matakot na kayo ay iwan kung alam niyo na kayo naman ang nagtitiis sa inyong relasyon. Matuto kayong lumayo kung kayo ay palagi na lamang sinasaktan. Kung ang isang lalaki ay hindi palaging natututo sa inyong mga pinagdadaanan, matuto kayong maglaylo. Okay? Kaya sinasabi ko, wag na wag kayong magiging martir pagdating sa isang lalaki. So next, mag-no contact rule ka na kung binabaliwala ka. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kung ang isang lalaki ay nagpaparamdam lamang na parang kabuti, pasulpot-sulpot, ngayon na dyan, mamaya mawawala. Tapos, babalik ulit, magchat-chat ulit, tapos after nun, 1 linggo na ulit. Pagka ganyan mga kamamay, hindi na po consistent ang effort, ang oras sa inyo. Mag-no contact rule kayo para makita ng isang lalaki kung ano po pwedeng mawala sa kanyang sarili at buhay kapag pinagpatuloy niya yung ganyang klase ng gawain. Sa ganyang paraan mga kamamay, sigurado ako tataas ang interest sa iyo ng isang lalaki sapagkat ikaw naman ang hahanapan niya ng oras kapag nag-no contact rule ka sa kanya. May isip niya kung bakit bigla kang nagbago, bigla kang hindi nagparamdam, bigla kang lumayo at mahihirapan ng isang lalaki kung mafe-feel niya na tipong mawawala ka sa kanyang buhay na ewan. Okay? Kaya maganda mga kamamay na mag-no contact rule kayo kung nararamdaman niyo na binabaliwala na kayo ng isang lalaki. Yan ang paraan o ang isang paraan upang muling tumaas ang interes sa iyo ng isang lalaki. So next, mag-invest ka rin sa sarili mo. Mga kamamay, napakahalaga nito. Investment para sa inyong sarili. Hindi yung napakatipid ninyo. Lagi nyo na lang iniipon ng pera. Marami nga kayong pera. Ang itsura nyo naman, haggard na haggard. Nagtatrabaho nga kayo palagi. Ang itsura nyo naman, ang payat nyo na, palagi na lang kayong puyat. Kakunti na lang ang dugo ninyo sa inyong katawan dahil sa paghahanap buhay. Make sure mga kamamay, kung gusto mong muling tumaas at umangat ang interes sa'yo ng isang lalaki, mag-invest ka. Bumili ka ng pang-facial cream, pampaputek, glutathione, lotion. Magpariband ka. Mahalaga yun mga kamamay. Marami nga kayong pera. Namamayat naman kayo. Marami nga kayong pera. Nagkakasakit naman kayo. Paano kayo magiging attractive sa mata ng isang lalaki at muling tataas ang interes ninyo pagdating sa isang lalaki kung ang inyong sarili napapabayaan nyo na. Kaya sinasabi ko to sa inyong mga kamamay upang mabalansin ninyo ang mga bagay-bagay. Hindi po pwedeng maraming pera, mataas ang pera, ang katawan naman nahihirapan. Hindi naman yung healthy ka nga, wala ka namang naipon, hindi ka makapag-provide para sa sarili mo. So kailangan balance silang mga kamamay. Sinasabi ko yan na kailangan mag-invest kayo sa inyong sarili upang ang isang lalaki ay muling maatat, muling tumaas ang interes sa iyo at muli kang hanap-hanapin at muli kang mamiss. Napaka-effective niyan mga kamamay. Okay? And last, iwasan mo palagi ang masyadong maraming oras at pagpaparamdam sa kanya. Mga kamamay, kung palagi na lamang kayong maraming oras sa isang lalaki, lagi kayong tumatawag,
lagi nyo gustong palaging kasama, lagi nyo gustong ka-video call palagi, ka-text, ka-chat, at nagagalit kayo kapag hindi sila nagre-reply. Mga kamamay, huwag kayong maging ganyan. Iisipin ng iba dito, kamamay, ayoko sanang magkulang ng oras sa kanya. Baka mamaya, kapag hindi ako nagpaparamdam sa kanya, maghanap na siya ng iba. Hindi po mga kamamay. Alam niyo po, kapag mahal talaga kayo ng isang lalaki mga kamamay, iisip-isipin kayo ng mga yan. Kokontakin kayo ng mga yan kapag hindi kayo nagpaparamdam. Yung tipong para nakalimutan nyo na sila. Talagang hahanap sila ng paraan. Kayo ang tatawagan ng mga yan. Pero kung kayo ang maraming oras para magparamdam sa kanya, ang isang lalaki kalaunan, mauumay sa inyo. Okay? Mauubusan ng kwento, mauubusan ng topic, hindi magiging excited ang inyong pag-uusap. Sapagkat lahat, minuminuto, oras-oras, isinare mo na sa kanya. Nagkaroon ka lang ng magandang ibabalita, ura-urada, tatawagan mo na kaagad. Hindi kayo makapaghintay. Kailangan mga kamamay, magkaroon kayo ng tamang oras upang mag-usap. Hindi yung may kaunting chika lamang, may kaunting imarites lang, tatawag agad kahit masyadong busy. Kahit masyadong hirap ng sitwasyon, alam na nasa trabaho, nasa training, okay, nag-aaral, pumupuslit pa rin ng tawag. Tapos pag hindi nasagot ang tawag, nagagalit kayo. Huwag kayong maging ganyan mga kamamay. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, kailangan huwag masyadong maraming oras para sa isang lalaki upang ang isang lalaki ay magkaroon ng pagkakataon at panahon na isipin ka, tumaas interest sa iyo para mamiss ka niya at para habul-habulin ka niya mga kamamay. Alright? Sana kahit paano mga kamamay makatulong ang mga bagay na yan upang muling bumalik ang interest at attraction ng isang lalaki sa inyo. Okay? So kung may katanungan kayo pagdating sa inyong buhay pag-ibig, huwag niyo po kalimutan na mag-comment dito. And ito po, paalala lang mga kamamay, sa mga gustong magpa-love advice at nahihiya dyan na magtanong dito, okay? So kailangan niyo lang po is mag-subscribe at mag-join sa ating membership at magtanong at yung kasagutan po mga kamamay, akin pong igagawa ng video kayo. Okay? So po pwede ko po yung i-upload dito na kayo lamang po ang makakapanood. Kayo lamang po ang makakarinig at makakabasa ng mga sasabihin ko. Kaya mga kamamay, maging member na po kayo ng channel natin at kayo po ay aking sasagutin at priority. Okay? So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Ingat po kayo palagi at mahal ko po kayo. Paalam po.